Former Unified Champion na si Errol Spence malapit ng muling pagbabalik. May balita mga tol na lalaban agad kontra Sebastian Fundora para agawin ang titulo. Matapos ang 17 months na pagpapahinga ni Spence, hindi na kailangan ng tune-up, direkta agad sa World Champion. Matatandaan ang huling laban ni Errol Spence kontra Terence Bud Crawford at natalo ito via TKO. Mukhang delikadong hakbang ito para kay Errol Spence. Matagal na bakante ang kamao at unang akyat sa 154-pound super welterweight. Labanan niya agad ang isang Sebastian Fundora na higante. Siguro tingin ng kampo ni Errol Spence, madali lang talunin si Sebastian Fundora. Tingin siguro nila matangkad lang itong si Sebastian Fundora at kulang sa skill. Pero mahirapan din si Errol Spence lalo na matagal na bakante at unang akyat sa 154 pounds. Matagal nang napipiga si Errol Spence sa 147 at ngayon lang susubukang umakyat sa 154. Marami nga pong nagsasabi na dapat tune up muna si Spence. Subukan muna ang katawan sa 154 pounds kung ano ang pakiramdam. Pero ayon nga sa kampo ni Spence mga tol para lang daw sa may hina ang isang tune-up fight. Ganon din ang nangyari kay Terence Crawford. Unang akyat sa 154 pounds, nilabanan agad si Israel Madrimov para agawin ang WBA belt. Maganda talaga makita pa rin natin ang rematch ni Spence kay Terence Bud Crawford. Para makita natin kung may palag pa rin si Errol Spence sa 154. Marami kasi ang nagsasabi noon na hindi maganda ang kondisyon ni Spence laban kay Crawford. Masyado raw napiga ang katawan niya kaya hindi 100%. Pero dito sa 154 pounds, pwede pa siguro may kasaang rematch. Lalo na kung manalo si Spence kontra Sebastian Fundora at maging champion. Sa ibang banda, Devin Haney nagsimula na mag-training at pinag-aaralan na kung paano depensahan ang left hook ni Ryan Garcia. Makikita sa training ni Devin Haney, nakapokus na sa pagdepensa ng left hook. Akala siguro ni Devin Haney nung una kaya niyang depensahan ng left hook ni Ryan Garcia. Pero nasingitan pa rin ito ng solid dahil sa sobrang bilis. Automatic kasi ang hook ni Ryan Garcia. Kusang bumabato kahit hindi nakaposisyon ng kamay. Kaya delikado talaga kung hindi ito madepensa ni Devin Haney. Naramdaman na ni Haney kung gaano ito kalakas. Mabilis na, malakas pa, kaya delikado. Kaya ngayon mga tol, pinapractice na ni Devin Haney para hindi na masingitan ng solid. Malaki pa rin ang tsansa na mangyari ang rematch ni Ryan at Devin Haney. Naging no contest kasi ang unang laban dahil nagpositive si Ryan Garcia sa bawal na gamot. Kaya imbes na panalo na si Ryan Garcia at hindi na sana undefeated si Devin Haney, nabaliktad tuloy ang nangyari. Naging no contest pa. Pero parehas naman kumita ng milyones. Kaya parehas pa rin silang panalo. May paparating na exhibition match si Ryan Garcia ngayong December 30 kontra Rocky Anpo. Kaya abangan muna natin si Ryan Garcia dito sa Japan.